more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Pabangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Philippine Standard Time, 9:03. Ang mga test, ang mga trending. Ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwirihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-23 sa buwan ng Disyembre. Dalawang araw na lang po at Pasko na. At syempre excited na tayo dahil ito yung hinihintay natin yearly, okay? Okay, welcome po sa programang Usap-Usapan. Ito po si Bea Gaza. Pansamantalang hahalili kay Miss Ven Blones. Nagtataka po siguro kayo bakit ako po yung nakaupo dito. May activity lang po si Miss Ven. So tayo po muna ang magkakasama sa episode ngayong araw ng Usap-Usapan. Siyempre po, napapakinggan po tayo sa ating radio dial 738 at napapanood po sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas 1 at siyempre ang ating mother station ng namin ni Win, ang Radyo Pilipinas World Service. Maaari nyo rin po kaming pakinggan sa aming audio streaming website. Pumunta lamang po kayo sa bbspbs.com at i-click po ang RP1. Siyempre, hindi nyo po maririnig yon unless i-click po ninyo yung play button. So, para magkarinigan tayo, click po yung play button. Sa episode ngayong araw ng Usap-Usapan, makakasama po natin sa unang bahagi ang Executive Director po ng si Doktora Via Roderos Galban, ang isang general medicine practitioner. Ito po ay ang Executive Director ng Alliance for the Improvement of Health Outcomes o AIHO at itong organization po na ito ay member din po ng Healthy Philippines Alliance. So, ano ba ang pag-uusapan natin kasama si Dr. Via Galban? So, dito nga sa unang bahagi ay gusto nating malaman kung ano po yung mga pamamaraan ng pagkain ng malusog at wasto, ano? Dahil ngayon po ay holiday season, uso po ngayon ng mga kainan, no? At kamakailan lamang nagpaalala nga ang Department of Health o DOH sa publiko na kumain at uminom lamang ng wasto ngayong holiday season o para makaiwas po sa non-communicable illnesses tulad ng diabetes at sakit sa puso. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa sa isang media forum, dapat kumain ng balanced, well-moderated at varied diet. Kasi nga ito, trivia lang po, batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nananatiling ischemic heart disease ang leading cause of death ng mga Pinoy mula January hanggang November 2022 na may kabuuang kaso ng 121,558 o 18.3% ng death toll sa naturang period. Sinusundan ito ng cerebrovascular disease na may 57,411 deaths
at neoplasms na may 57,340 or 354 deaths. Samantala, pang-apat naman po ang diabetes sa leading cause of death ng mga Pinoy sa kaparehong period na may 32,339 deaths. Kaya naman, eto na po, hindi na po natin patatagalin. Ang una po nating guest, makakausap po natin live via Zoom si Dr. Via Roderos Galban, Internal o General Medicine Practitioner at Executive Director po ng Alliance for the Improvement of Health Outcomes, o AIHO. Hello po, magandang araw, Dr. Via. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating po mga tagapakinig at manonood ng Radyo Pilipinas. Miss Bea, good morning po. Yes, Happy magandang holidays, araw, Merry Christmas Dr. po sa Via. atin. Nako, maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa amin. Mukhang naka-holiday na po kayo. Parang Oo, nasa ibang nagbakasyon bansa muna si tayo. Doktora. Oo. Okay. So, ayun nga po, ang ating paksa ay eating and being healthy ngayong holiday season. Ang una po naming tanong sa inyo, Doktora, ano po ba itong sinasabi nating eating healthy ngayong holiday season? Yes, Miss Bea, no, that's actually a very relevant topic na kailangan natin mag-usapan, no, especially ngayong holiday season. Ako naman, no, marami tayong mga handaan wherein, no, yung mga pagkain minsan, no, masasarap, no, na hinahanda, especially to celebrate yung Christmas and the holidays, no, to keep the holiday spirit. But, no, minsan nakakalimutan natin na madalas yung mga pagkain na hinahain during the holiday season, no, medyo marami, napaparami yung salt, napaparami yung fat content, no, napaparami yung carbohydrates, yung sugar, no, and minsan hindi ito nakakabuti sa ating katawan, no. So eating healthy means, no, especially during the holiday season, no, means being able to still keep a balanced diet. Kumakain pa rin tayo ng gulay, no, kumakain pa rin tayo ng mga nutrients, no, na kailangan ng katawan natin while still enjoying the holiday season. Kasi naman, no, hindi natin may iwasan na may mga may lechon sa handaan, no, may mga leche flan or kung ano pa man matatamis na na mga pagkain ang pwede nating ihain during the holiday season. So eating right means being able to take in the nutrients that we still need while still enjoying, no, or while still enjoying the meals, so the holiday spirit, no, especially sa pagkain. And of course, no, kasama na dyan ang ehersisyo at keeping a healthy and keeping an active lifestyle during the holiday season. Ayun. Doktora Via, nabanggit niyo po itong lechon, leche flan. So, ang susunod naman po namin itatanong, ano po ba yung mga pagkain na dapat iwasan o in moderation, lalo na po doon sa, sabi nga nila, may pre-existing condition o yung meron pong mga sakit na. Nako, Miss Bea, mabuti na minention mo kanina, no, na one of the leading causes of deaths, or actually one of the leading mortality causes, no, sa Pilipinas ay ischemic diseases or yung mga diseases na nakakapag-clog or nakakapagbara ng ating mga arteries, ng ating mga ugat, no, sa katawan, no, and that can actually lead to complications. Yung mga pagkain actually natin, no, na hinahanda during the holidays, no, kung hindi natin nababantayan, no, at hindi tayo mindful of what we eat, no, especially yung mga pagkain na mataas yung salt content, no, yung mga maaalat, no. Opo. Mataas yung fat content is another one, no. Mataas yung sugar, no, that's another food na kailangan nating iwasan. If hindi pwedeng maiwasan during the holiday season, palagi ko pong sinasabi sa aking mga patient na wala naman talagang bawal except for smoking, no. Okay. What we have to do, no, is to be able to portion it right, no, and dapat, no, yung mga nilalagay nating ingredients, no, ay dapat within the right limit or within the normal range, no, kasi kailangan natin pa rin pangalagaan ng ating kalusugan habang tayo ay nag-e-enjoy ng mga handaan during the Christmas season, during the holiday season. Okay, so mga nabanggit po ni Doktora, maalat,
matatamis at matataba, yung mga pagkaing sa ating pong mga tagapakinig na mahilig dito sa tatlong ma na ito. Ayan. So, pero sabi naman po niya, wala naman po talagang completely bawal. Dapat in moderation, or yung sabi nga po kanina ni Doktora na we have to portion it right. Okay. So, nabanggit nyo nga po na itong pagpo-portion ng maayos sa pagkain, yung mga gusto pong kumain ng healthy, minsan ang comment po nila kapag kumakain ng healthy, Doktora, yung mga healthy na pagkain ay bakit ganon yung lasa iba? Hindi siya kasing sarap ng mga usual natin kinakain. O minsan pa yung mga sumusubok ng mga green tea, ano ba yan? Ba't lasang damo? Yung mga ganong comment. So parang yung mga gustong or susubok pa lang dito sa healthy diet, kumbaga ay medyo natatakot din sila dahil sa ganon. Kaya Doktora, yung food options po natin na pwedeng ihanda na healthy pero masarap pa rin. Meron po bang ganon, Doktora? Nako, Miss Bea, yun yung madalas na tinatanong sa akin. So, Dok, paano kung bawal ito or dapat konti lang yung kakainin ko ng mga maalat, matataba, matatamis. So, ano na lang pwede kong kainin, no? Kasi lahat naman merong fat, merong sugar, merong salt, no? Usually, no, kapag yung mga patients ko, no, mas madalas na hindi nila nasusunod ang healthy diet kasi hindi nila gusto yung kinakain nila, no? So, one of the things that we have to do, no, is to be able to enjoy our food, no, while being healthy. How do we do that? Paano natin ginagawa yun, no? Number one, no, actually, ang ginagawa ko sa mga patients ko, incorporate vegetables in your dishes, no? Okay. For example, magluluto tayo ng spaghetti, no? Usually ako kapag nagluluto ng spaghetti, what I do, no, before ako saute ng onion, so nilalagyan ko ng carrots, no? That way I can actually incorporate, no, vegetables into the diet, no? Okay. Number two, no, we have to be able, no, to be able to choose what we eat, no? So kailangan actually, no, na fresh din yung mga ingredients na nilalagay natin sa ating food, no? Okay. Especially kung may mga restrictions tayo, no? So if kaya nating iluto from scratch, no? Not a lot of it will be processed, no? Hindi maraming salt content, no? Nakokontrol natin kung ano yung nalalagay sa pagkain at sa dishes natin, no? So for me, no, being able to hide vegetables in your dishes, no, is actually a good way to be able to be healthy at napapakain mo rin ng mga gulay, no, ang iyong mga anak kasi usually hindi sila kumakain ng gulay, no? Yes. Okay. So, dalawang bagay po kung paano po tayo makahanap ng healthier options na masasarap pa rin naman. Una, sabi ni Dr. Via ay yung mag-incorporate ng mga gulay. Kagaya sa spaghetti, pwede pong lagyan ng carrots. Tapos, syempre yung sabi niya, pumili tayo ng mga fresh na pagkain. Kasi kapag fresh, mas nakokontrol natin yung alat. O kung ano man yung idadagdag natin doon, tayo ang magdi-decide. So, nandun yung element of choice, yung choice mong i-control yung alat, ganon. So, eto naman po, Dr. Via, kasi po meron pong mga tao din na sa stress eating, ganon. Yun yung parang pamamaraan nila para makaagapay, ano? So, kumain na lang ako, nasa stress ako, ganon. So, paano naman po natin sila i-encourage to eat healthy during holiday season, Doktora? Yes, no, oo. Stress eating is the number one cause actually ng malnutrition or paglaki, no? Paglobo, no? Pagbigat natin, no? Sino ba naman, no, ang hindi nako-comfort ng food, no? Kaya nga tinatawag na comfort food, no? Kasi nakakapagbigay siya sa atin ng ng saya, no? But one of the things that we have to be able to do, no, is to live healthy, no? We don't only have to eat healthy, no, but we also have to keep a healthy lifestyle, no? Unang-una dyan, actually, no, nakakatulong ang physical activity in order for us, no, to actually keep away yung mga
being able to just eat our stress out, no? Kasi minsan, opo. yung physical activity, pag-ehersisyo, not necessarily going to the gym, minsan paglalakad lang, no? Okay. Nakaka-release actually yan ng endorphins, which actually helps us feel good, no? That's number one, keeping a healthy lifestyle or keeping an active lifestyle. Another, no, is maintaining a good sleep hygiene, no? Ang importante, especially pag nasa-stress tayo, no, is to actually get some rest, especially kapag ang cause ng stress natin ay burnout, no? Okay. Karamihan sa atin umuwi na sa probinsya, karamihan sa atin, no, pumunta ng or nagkaroon ng or nag-book ng holidays, no? Important for us is to be able to manage our burnout, no? One of the things that can actually help us, no, is to maintain sleep hygiene. Paano nga ba 'yon? Maintaining a sleep hygiene, no, is to be able to actually sleep or maintain a duration ng sleep na for adults usually that's 6 to 7 hours, 5 to 6 hours, or 5 to 7 hours usually, no? And to be able to sleep, no, without any distractions, no? Usually ang ginagawa ko, ang ina-advise ko sa mga patients ko, no, to be able to refrain from using gadgets, no? Wag na po tayong mag-phone, wag na po tayong mag-TV at least 1 hour before sleeping, no? And of course, gawin natin na parang conducive for sleep, no? Very warm, very relaxing ang ating mga bedrooms or kung saan man tayo natutulog, no? Not necessarily na kailangan mong magkaroon ng memory pillows or what, no? Magkaroon lang, no, ng environment wherein you can sleep peacefully. For example, no, yellow light, or for example, may mga diffuser or mga aromatherapy tayo na pwede nating ilagay sa room natin, no, na nakakatulong sa atin to sleep, no, is actually important, no? So, in, avoiding stress eating, no, hindi lamang pagkain or pagbawal sa pagkain, no, ang solusyon, no? We have to live healthy, no, and we have to choose to live healthy, no, by not only eating right, we have to sleep right, and we also have to be more active. Ayun, oo. Tama yun kasi minsan yung salitang bawal, mas nagiging rebellious ang mga tao. Ano po kapag sinasabing ganun. Pero kung magpa-present tayo ng alternative option sa ating mga tagapakinig na siguro yung mga nakararanas nga nitong nag-stress eating, ganyan, syempre gusto rin naman siguro nila ng alternative option. So yun, exercise and of course, magpahinga ng maayos, no? Sa mga walang tulog, pwede po nating maging goal yung magkaroon ng kahit sa adult nga 6 to 7 hours of sleep. Okay, dako naman po tayo syempre sa ibang perspective dahil syempre ang kalusugan po ay hindi lamang po physical, mental din po siya. So ang tanong po natin ngayon kay Dr. Via, ngayong panahon ng holiday, marami po ang mga nagsasaya, and syempre ang daming parties, ganyan. Pero yung iba po, lalo na po yung mga namatayan during the pandemic, 'di ba? Namimiss po nila yung pamilya nila, lalo na kapag Kapaskuhan kasi hindi na nila kasama. So, ano po yung maipapayo natin pagdating sa keeping healthy mentally naman po, lalo na po sa nag-undergo ng grief process, Doktora? Miss Bea, alam mo, nakaka-relate ako sa question mo, no? Kasi my grandmother no, recently passed away, no? So it's quite difficult, no? Especially dun sa mga nagkaroon or na yung nagkaroon ng family member, no? Na who moved on, no, to the next life, no? Medyo mahirap yun i-process, especially since, no, kaakibat doon or associated doon sa memory nila, no, yung happiness ng Christmas season, no. Apo. So it's not going to be easy, no, of course, no, especially doon sa mga nawalan, no, ng mga loved ones, no, especially during the holiday season, no. But one of the things that we usually advise, no, especially those who are advocates, no, or those who actually go through a lot of grief, no, during the holiday season, is to find
very strong support system. Especially since one of the things na pinaghuhugutan natin ng lakas yung mga loved ones that are actually there to be able to support you, to be able to process yung grief with you actually. Ang grief ay not necessarily for us to be able to become unhealthy mentally. Importante po para sa atin is to be able to undergo the process of being able to reflect kung ano ba ang nangyari during the time na nagkaroon tayo ng experience wherein we suffered a loss. Importante dyan ang being able to process it with a support system or a social support system that we know that we can trust. Alam nating mapagkakatiwalaan natin at alam nating hindi tayo mahuhusgahan. It's going to be a big process, it's going to be a long process, but if it's done with the right support system, then it will be a little bit easy, especially for those who are undergoing grief. And for those who actually have difficulties in processing, wag pong mahiyang magtanong, especially may mga experts po, who can actually help you process the grief that you're going through, So if ever nagkaroon po ng instances na tingin natin kailangan natin ng tulong, wag po tayong mag-hesitate to ask assistance, especially for our health professionals, Hindi lamang yung mga doktor, may mga mental health professionals po tayo, our psychologists, or psychometricians, Sila po ay pwede nating hingan ng tulong, especially in terms of coming into terms with grieving our loved ones. Ayun. So, support system and also huwag mahihiyang magtanong. Kung pakiramdam na po natin na kailangan po natin ng tulong, marami po tayong mga health professionals na pwedeng hingian ng tulong. Okay? So, eto naman po, Dr. Via, mayroon pong survey na isinagawa ang American Heart Association at lumabas po dito sa survey na ito na 79% sa mga respondents ay may tendency o likelihood na pabayaan po ang kanilang kalusugan ngayong holidays. So, bagamat sa Amerika po itong survey na ito isinagawa, ay pwede po tayong makarelate pa rin, Pwede nating iugnay itong survey na to sa karanasan ng mga Pilipino. So, bakit po kaya ganoon? Tuwing holidays doon tayo may tendency na pabayaan ang ating kalusugan, Doktora? Nako, guilty tayo lahat dyan, actually, nakikita naming trend, especially nung nagjo-duty ako sa ospital, mas dumataas yung bilang ng mga pasyente, especially doon sa ER at sa ICU pagkatapos ng holidays, Okay. And I think, that is associated doon nga sa sinabi natin, na minsan nakakalimutan natin yung lifestyle natin, especially during the holidays, because, yun nga, hindi dahil gusto natin siyang i-let go, yung mga practices that we developed, especially healthy practices, but because, sunod-sunod kasing celebration, during the holidays, Minsan hindi mo maiwasan yung mga friends nag-aaya, The next day yung family naman, the next day your office mates naman, Mahirap tumanggi, Doktora? Oo, ang hirap. Oo, totoo, Actually, kahit kami din, sunod-sunod, kabi-kabilaan yung Christmas party, kaya minsan tumatakas kami, pumupunta kami abroad, para lang makaiwas sa party. But I'm half joking doon, But the reason why nakakalimutan natin, is because, we want to be able to also celebrate during the holiday season, especially with our loved ones, and to celebrate the entire year yung mga accomplishments natin. Gusto nating i-commemorate and i-celebrate with the people that we have shared our successes with. Kaya, napaparami yung mga celebration natin, Yes. And it's not necessarily bad or unhealthy, Yung mga tips na sinabi ko kanina, Yes. Being able to control your portion, Being able to ensure na the ingredients that you are actually putting into your food are fresh and are within the normal range. Being able to sleep properly and being able to exercise,
and live actively, no, is important, no? Magkakasama po yun lahat. So hindi ibig sabihin na napaparami tayo ng kain dahil maraming celebrations, no, ay hindi na tayo pwedeng maging healthy during the holidays. Okay. Okay, Doktora. Ito naman po, kasi tama nga naman po yun, no? Hindi naman po kasi para on the ito kasi yung panahon for celebration, personal fulfillments, mga ganong klase. So hindi talaga tayo makakaiwas. Pero ang babalik po tayo doon sa mga tips na ibinahagi sa atin ni Doktora, no? Makakatulong po yun. Isa pa po kasi si Ligtas campaign ng Department of Health, no, nabanggit po doon na mag-ingat din po tayo sa mga binibili nating regalo na posible pong merong mga toxic chemicals o yung mga hindi healthy na chemicals. Siguro ito po yung mga laruan para sa mga bata na may toxic components o kaya 'di ba ako rin guilty din ako dito. Minsan nagreregalo din po ako ng pampa-beauty, cosmetics, ganon. So paano po ba natin ma-check na itong mga pampa-beauty na pinangreregalo natin or itong mga laruan, mga dolls or ano na ay walang toxic elements, Doktora? Right. That's a very important question, no, actually, Miss Bea, no, kasi minsan, no, sa natin sa excitement natin, no, na makapagbili ng regalo, na masarap kasi sa feeling na yung nakakabigay ng regalo, no, tapos nakikita mo yung mga inaanak mo, pamangkin mo, mga anak mo, no, na nasisiyahan dahil doon sa regalo natin, no. But we have to be very careful, we have to be very mindful also kung ano yung mga materyales, no, na nandoon sa mga niregalo natin. For the kids, no, usually ang ina-advise natin, no, yung mga choking hazards na nakikita natin sa mga laruan, no, hanapin po natin yun, no, para malaman natin yung mga toys that are age appropriate, no, para doon sa mga pagreregaluhan natin. So number 1 doon yung may mga choking hazards, may mga small parts, no. Number 2 doon yun, no, yung may mga actually I would advise, no, not being able to give gifts that are actually liquid, no, especially kung may mga toys na may liquid na component doon, no. Pwede kasing allergic yung mga bata doon or pwede magka-cause ng reaction, no, doon sa skin or doon sa bata na makakatanggap ng regalo, no. So mga slime, no, I would usually ask my patients, no, to refrain from, you know, using that, no. And of course, no, doon sa mga nagregalo naman ng mga beauty products, actually, no, we would ask them, no, to check first kung may mga allergens, no, yung papagbigyan natin, no, kasi minsan, no, it might be an organic material, no, usually mahilig tayo, 'di ba, magbigay ng mga beauty products, so that comes from very natural ingredients, very natural sources, no, but minsan hindi natin maiiwasan na pwedeng magkaroon ng allergic reaction, no, doon, no. So before we actually give a certain gift, no, pwede nating tanungin yung mga experts, no, ano nga ba yung allergen na nandyan, no. Does it have nuts? Does it have soy products, no? Kasi minsan yung mga soy products, no, might be very allergic to those who are allergic to soy, no. So importante, no, that especially if we buy gifts, no, that are consumables, no, tingnan muna natin yung kung ano yung nasa ingredients. If it's natural, then it's safer, no. Like for example, wala masyadong mga chemicals na hindi mo na mabasa, no, kasi 'di ba usually nakikita natin sa mga beauty products, we have chemicals that are makikita lang natin sa laboratory, no. So we have to be very careful with that, no. Mas natural ang ingredients, comes from very natural sources, from plants, from fruits, no. Mas better, no, actually. And I would usually encourage yung mga products that are DIY, no. Okay. So even a simple card, no, can be, no, a very thoughtful gift, especially during the holidays. Yes, ika nga nila, it's the thought that count, ano, Doktora?
Of course, yes. Oo. That's the spirit of the holiday. Okay. Yes. Napaka mabunga po ng ating talakayan tungkol sa eating and being healthy ngayong holiday season. Nako, Doktora, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At alam ko pong naka-holiday na kayo na inaisingit nyo pa po kami sa aming schedule. Thank you po, Doktora. The pleasure and honor is mine. Maraming salamat. Happy holidays po sa ating lahat. Merry Christmas. And sana po lahat tayo ay magkaroon ng masayang Pasko and maniyong bagong taon. Maraming salamat, Miss Bea. Radio Yes. Pilipinas, thank you very much. Thank you po, Doktora. Iyan po si Doktora Via Roderos Galban, isang internal general medicine practitioner at executive director po ng Alliance for the Improvement of Health Outcomes, so AIHO, at member po ng Healthy Philippines Alliance. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas po ang ilang paalala. Nagtatag po tayo ng One Repatriation Command Center. Ang hotline 1348 ay laging bukas at hindi nagsasara. 24 hours a day, 7 araw sa isang linggo. Ang Livelihood Development Assistance Program, ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay, ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, and Enterprise Development Loan Program. Iyan ang ilan sa mga proyekto ng pamahalaan na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Kasunod nito ay ang muling pagkilala at pasasalamat sa ating mga OFWs para sa kanilang sakripisyo para sa pamilya at sa bayan. Sa ating mga OFW na araw-aray ay nagpapamalas ng sipag, husay at katatagan sa inyong mga propesyon at siyang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kayo ang tunay na halimbawa ng makabagong manggagawang Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya, narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Christmas is here! Kabi-kabila na ang parties, reunion at get-together. Nandyan ang exchange gifts, videoke, tawanan, minsan may ilan, pero sobrang saya pa rin. Ito ang tunay na regalo ng Pasko. Pagdiriwang na balot ng pagmamahal ng buong pamilya, mga kaibigan at kaibigan. Regalong laging bukas para sa isa't isa. At regalong hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Kaya naman wish namin para sa inyo ngayong Kapaskuhan, mas tumibay pa ang samahan ninyo ng inyong mga mahal sa buhay sa papasok ng bagong taon hanggang sa mga susunod pa. Dahil pag lahat ay sama-sama at nagtutulungan, lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan. Maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership.
Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang programang Usap-Usapan. Ito pa rin po si Bea Gaza, ang inyong makakasama sa ating last how many minutes sa programa. Pansamantalang humahalili kay Miss Ben Blones at siya po ay nasa kanyang activity. Meron po siyang ina-attendang activity ngayong araw, kaya hindi po natin siya nakasama. Okay, sa ikalawang bahagi po ng ating programa, makakausap po natin si Attorney Don Tamayo, Attorney 5 ng Legal Division, Regional Adjudication Branch 3 ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. At pag-uusapan po natin itong karugtong ng naging paksa natin last Saturday, kung kayo po ay sumubaybay para po doon sa mga regular listeners ng Usap-Usapan. Kung matatandaan nyo po ay nag-discuss po ang HSAC ng Provisional and Special Remedies sa HSAC. At yung unang bahagi po ay naitalakay na. Ngayon naman po yung part 2. So para po doon sa mga interesadong malaman itong karugtong ng ating naging paksa, ay makakausap po natin live via Viber naman si Attorney Don Tamayo. Magandang umaga po, Attorney Don. Good morning din po, Ma'am Bea, and kay Sir Win po, sa kay Ma'am Ben. Yes. At saka sa mga commissioners po namin, magandang umaga. Saka sa mga nanonood, nakikinig po. Okay. Ayun. Thank you po, Attorney Don, sa pag-guest sa aming program. At yun na nga po, nabanggit ko po kanina na ito po, itong paksa natin ay pagpapatuloy po doon sa part 1 ng Provisional and Special Remedies ng HSAC. So dahil ito pong topic na to ay nagbabalik, Attorney Don, baka pwede nyo naman po kaming bigyan ng quick refresher para ipaliwanag ulit. Ano po yung ibig sabihin ng Provisional and Special Remedies ng HSAC? Buti po, magandang topic po to. Bukod po kasi sa mga main case o yung ipinail ng mga ating mga complainant, ito po yung mga remedyo na pwede po nilang i-file po sa atin. Or kami naman din po pwedeng mag-motu proprio. Ibig sabihin, pwede po naming base sa amin na remedyo po sa pag-conduct ng hearing tsaka sa mga rights na pwede nilang ma-avail bilang karapatan po nila. Nabanggit nung unang usapan po yung preliminary injunction. Yun nga yung pagpapahinto o kaya pagbigyan sila, halimbawa yung makapasok sa gate yung isang nakabili ng lote para makapagpatayo ng bahay na pinipigilan ng developer o ng kanyang homeowners association. Yung inspection of books po at saka yung eto na po, yung tatalakayin po natin, yung direct contempt, indirect contempt, saka yung execution po ng conciliation proceeding ng Department of Human Settlement and Urban Development. Nabanggit din po last week yung management committee, no, Attorney? Nabanggit po. Ayun, so yun po yung ating mga nabanggit na last week. Ngayon naman po, simulan natin yung diskusyon sa pagpapaliwanag, Attorney, kung ano po ba itong ibig sabihin ng contempt o held in contempt, Attorney.
Ito pong contempt, ang pangunahing ah, kagustuhan po ng ating commission po, pati na ng mga korte, kasi alam naman po natin na quasi-judicial po ang Human Settlement Adjudication Commission, para mapanatili po yung pagpapatupad ng administrasyon ng hustisya o yung tinatawag natin sa English na Administration of Justice. Kasi alam niyo naman po medyo magulo kapag wala sa kaayusan yung pag-conduct po natin o yung proseso ng paglilitis po natin. Nahati po ito sa dalawa, yung direct contempt saka indirect contempt. Ito naman po nakakalungkot pag yung direct contempt po ang nangyayari sa harapan po ng ating mga adjudicator po. At saka ng mga commissioner, yung commission po. Pero linalagay naman po namin lagi sa isip namin na kaya nga po nag-file ng mga kaso to, dahil hindi na sila magkasundo sa level po nila. Pero hindi kasi maiwasan po pag minsan na meron po silang nagiging, hindi po sila sumusunod sa rules, nagiging may disrespect po sila, nakakagawa sila ng mga offensive acts towards po sa adjudicator natin o kaya sa mga staff po natin. Pag minsan ayaw po nilang manumpa sa harapan ng hukom o kaming mga adjudicator po o yung mga adjudicator at saka sa mga katulad ng mga bagay po na yun. Pag minsan nakakalungkot isipin po kasi na alam niyo naman po ang linilitis po natin ay mga away magkakapit-bahay ng homeowners association. Sa kalimitan nga po yung refund, sa sobrang pagiging emosyon ng mga kababayan po natin na nagpa-file po sa atin, naiipon na po yung galit. Nakakapagsalita po sila pag minsan ng hindi maganda sa harapan po ng mga hukom po na. Linalagay naman po natin sa isip naman natin na kailangan pong pagbigyan po sila para makamtan nila yung magandang hustisya para sa kanila po. Meron naman tayong yan po yung direct contempt. Okay, direct contempt. Apo. Yung indirect contempt naman po kailangan i-file. Kailangan i-file po as petition. Ang mga grounds po, basehan po nito ay mga sumusunod po, no? Pahin ko lang po. Disobedience or a resistance to a lawful Disobedience or resistance? To a lawful writ po. Yun po yung mga kautusan na ng commission po o ng adjudicator. Yung katulad ng writ of execution, writ of preliminary injunction, at saka yung proseso po, process. O kaya yung mga linalabas po naming order or judgment, yung mga decision na po. O kaya pag meron po kasi kaming linalabas ng mga order na kailangan sundin para sa ikakaayos po ng proseso po. Nandiyan din po yung hindi sila sumusunod sa ejectment. Nandiyan po yung sa summon pa lang ayaw nilang i-receive. Although alam naman natin na pag sinervyan ng process server namin saka ng sheriff natin, medyo hindi maganda yung pakikitungo pa po nila sa staff po ng ating opisina. Pangalawa po sa indirect contempt na basihan ay yung abuse or unlawful interference with the process or proceeding. Ano po ba to? Pag minsan abuse. Medyo hindi magandang salita po yung abusado po. Minamaliit nila kung ano-ano sinasabi po sa mga adjudicator natin, sa commission o sa institution mismo po, yung HSAC. Yun nga po, nasabi ko naman na mahaba po ang pasensya naman ng opisina po. Sobrang haba po. Nalulungkot po kaming magpataw ng mga direct contempt at saka indirect contempt. Pangatlo po, improper conduct. Naghihiring po, naglilitis po tayo, nagbibista tayo. Imbis na makinig po sila, nag-iingay po. Alam naman natin na pag minsan yung homeowners association, grupo po sila. Yes. Nagpaparinig po. Hindi po magandang pag-uugali po yun sa harap po ng adjudicator at saka ng mga commissioner po natin. Yun nga po yung sinabi ko kanina, yung pang-apat po natin, representing as attorney or officer
yan po, medyo hindi po maganda talaga yan. Kasi nasisira po ang pangalan ng commission. Eh, hindi naman po talaga siya adjudicator o staff po ng o officer at staff po ng commission po. Para Yung palang po- scam ito, no, attorney, representing as attorney kahit hindi naman po siya, no? Parang May mga madalang lang naman po. madalang pero lang. may, Okay. Apo, yun nga po nasabi ko nga po na pag minsan kasi emotional na po yung mga grupo po natin. Kaya nangyayari po yan. Okay. Tapos yung failure to obey subpoena, yun po yung nasabi ko kanina na yung kapag sinaserve po ng mga process server at mga sheriff po natin, alam naman natin na nandun po sila nakatira, ayaw po nilang at lantaran po yung yung hindi nila pagkilala sa jurisdiction po ng HSAC, pwede po silang mapaila ng indirect contempt po. Ito po, yung pinakamaganda yung panghuli po, Okay. recovery or attempting to recover without any authority, a person, or property. Yan po yung pang-anim. Oh, meron palang ganon kapag ka, kunyari, magka-claim na may authority para anuhin yung property pero wala naman palang authority. Yun yung isang kaso under indirect contempt po, no, attorney? Apo, dalawang bagay po to. Okay. Ito po yung sa writ of ito yung madalas po na ipinapile. Pero hindi naman ganun karami po. Okay. Ito po yung may decision na yung opisina po natin, yung commission po natin, ayaw pong sumunod. Halimbawa, nag-issue po tayo ng preliminary injunction. Ibig sabihin, ihinto nyo yan. Yung pagpigil nyo na makapasok yung isang buyer sa loob ng subdivision dahil, halimbawa, yung homeowners association, ayaw siyang papasukin sa kadahilan ng hindi po natin alam na wala naman sa grounds at nakakuha na siya ng kautusan na pwede na siya magtayo ng bahay sa pagpipigil nila. Pwede po silang kasuhan ng indirect contempt. Okay. O kaya inutusan po natin na ibigay yung titulo, inutusan natin yung developer ngayon sa desisyon na ibigay yung titulo, nasa kanila naman po, nagdadahilan po, pwede po silang makasuhan ng indirect contempt. Ngayon po, ang indirect contempt po may parusa. Okay. Ano po mga punishment, sir? Not more than 30,000 po ang parusa o pagkabilanggo Okay. ng hindi lalagpas sa 6 na buwan or parehas po. Pag ginawa ang indirect contempt sa commission, ibig sabihin sa proceeding po ng ating mga commissioner. Pero kapag ginawa po yan sa regional level, nasa 5,000 lang po, hindi po dapat lumagpas sa 5,000 ang pagpataw po ng kaparusahan o pagkakulong ng hindi lalagpas sa 1 buwan po. Okay. So, yung punishment, attorney, is, tama po ba, 30,000, not more than 30,000? Apo, kapag sa commission level po. Commission level. Tapos, pwede rin pong 6 months na pagkabilanggo. Apo. Okay. Ayun. So, eto naman po, attorney, nalilift po ba yung order of contempt? At kung oo, sa alin na mga pagkakataon? Ano po yung mga pagkakataon na pwede siyang malift? Nalilift po siya. Sa regional level po, kapag nag-issue ng order po ang regional adjudicator na contempt po yung isang tao, either direct or indirect po, pwede po siyang mag-apila sa commission level. At saka kung nasa discretion din po naman ng adjudicator na i-lift po, kung halimbawa, kung familiar po kayo yung sa nangyayari po sa Congress, sa Senado po natin, no? Yung pag ayaw sumagot na tama o kaya alam na nagsisinungaling, ayaw magbigay ng tamang impormasyon. Ang basihan po ng pagpapakulong po nila sa kulungan po sa loob ng Kongreso o Senado ay contempt po dahil Yes. hindi nila respeto. Pero kapag naman po binigay nila yung impormasyon, linilift po. Yun po yung isang ayun halimbawa naman po pala. So pag obedient din eventually, doon yung mga pagkakataon na pwede nating i-lift yung contempt. Apo. Apo.
Okay, attorney, ano naman po itong enforcement or execution of compromise agreements na in-execute po ng parties in conciliation proceedings before DHSUD, yung DSUD po, At po attorney? yung sa department, nakahiwalay po kasi ang human settlement adjudication nung ginawa po yung Republic Act 11201. Ibig sabihin, nagkaroon na po tayo ng department. Yung conciliation po ay pinapatawag po yung dalawang parties at doon hinihikayat silang magkasundo. Okay. Ang mga kaso po doon kasi ay tungkol sa mga technical at saka sa homeowners association po, which is jurisdiction din naman ng HSAC po. Opo. Pero entitled kasi silang mag-conduct rin ng conciliation doon. Ibig sabihin, mag-usap po sila, kung magkaka-agree po sila, dapat ilagay po nila sa papel o reduce in writing kung ano yung mapag-agreehan po nila. Pero dapat hindi po labag sa batas kung ano yung mapagkasunduan po nila. Yan po kapag yan napirmahan po nila sa harapan po ng conciliator, executory po siya. Ibig sabihin, hindi siya appealable. Nagiging party po siya na maging dapat ma-enforce na po. So, ibig sabihin, pag executory, hindi na pwedeng yung i-appeal. Opo. So, yan na siya, hindi na siya dapat, at saka ito po ay dapat hindi rin labag sa batas, attorney, sabi nyo? Yes, ma'am. Opo. Kasi may mga kino-compromise na hindi naman kasama yung proper party o real party in interest. Kino-compromise. Halimbawa, ang usapin tungkol po sa homeowners association, yung open space, may isang nagreklamo, nakatira, yung isa naman lumalabag sa patakaran, nagtayo ng establishmento sa open space. Ang file lang ng complaint, yung isang, isang may bahay lang po ron. Hindi niya in-implead yung homeowners association. So, may butas po tayo ron. Kailangan po nating isama yung asosasyon po mismo. Okay. So, kailangan laging may consultation sa ating mga homeowners, po? Opo. Yes? And, Yes po. Ma'am Go ahead. Thea, banggitin ko lang po yung executory nature Sige po. ng ng compromise ng conciliation proceeding po. Ito bagong-bagong kaso po. August 4, 2020. GR number 219431. Kasi napaka-importante po nito. Madalas pong nagko-compromise. Nagpapasalamat nga po kami sa Region 3 dahil yung mga malalaking developer po hindi ko nababanggit pangalan. Madalas po ang compromise po nila at pag-refund. Isang malaking developer po yun na nakakatuwa naman po. Inaamin nila na may pagkakamali sila. Okay. Kaya panay po ang refund. At saka yung maliliit din po mga developer doon, madalas pong mag-refund. Okay. Ito binabanggit po sa kaso to sa spouses Roberto versus Soriano. In the Asil decision dated December 2, 2013, the Court of Appeals held that a compromise agreement, once approved by final order of a court of competent jurisdiction, is final and executory. It has the force of law and is conclusive between the parties. Thus, it became a judgment subject to execution in accordance with the rules of court. Okay. Kaya may basihan po talaga na final po ang compromise. At ito nga po pala, yung binanggit nating execution, nabanggit po yung sa DSUD pong level yun. Okay. Yung sa atin po kasi, ina-encourage talaga natin kapag nag-profile po sila ng kaso sa atin. Yung una kagad ginagawa po natin preliminary conference, ipepresenta po nila yung mga katibayan nila, mga ebidensya. Kasunod po nun mediation. Okay. Yun, sa mediation po, pag nakapile po sa HSAC, ina-engganyo po natin na baka sakaling magkasundo. Which is pinipilit po natin. Kasi alam naman po namin na, alam po ng commission at saka ng adjudication, ng region po na away magkapit-bahay po pag minsan, nag-grupo-grupo. Nalulungkot po kami. Kaya mas pinipilit po namin kapag homeowners association dispute na kung hanggat maaari magkasundo po.
Yes, so yun nakikita po natin dyan na attorney yung kahalagahan po ng compromise. Naku, wala na po tayong oras, attorney. So final message na lang po sa ating mga tagapakinig. Ay, malaki po ang pasasalamat po ng commission po at saka ng regional branch po namin. Mayroon po kaming 16 na branches po sa buong Pilipinas na laging nandito po para mag-administer ng justice po. Papasalamat po kami sa usap-usapan saka sa Radyo Pilipinas. Patuloy niyo po kami nagiging suki. Nalalaman po ng publiko na meron po sila pwedeng dulugan. Tsaka pag formal na kaso sa amin po, nandiyan po ang department na malaking tulong po yan. Marami pong natutulungan dahil sa compromise agreement, lalo na yung mga usaping technical sa pagtatayo po ng subdivision saka ng mga condominium. Nare-remedyohan po kagad. At na babalaan natin din yung mga hindi matitinong developer na nandito po tayo. Meron pong hahabol sa kanila kapag may mga kamalian po sila. Muli po, nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas, sa ating mga commissioner po. Maganda na po ang takbo ng pag-administer po ng justice ng Human Settlement Adjudication Commission. Nagkakaroon na po ng magandang patutunguhan po dahil updated na po ang mga kaso natin. At ang reversal rate po, no, yung ating mga nai-dedesisyon ng kaso sa Court of Appeals, napakataas po. Ibig sabihin, talagang Effective. Effective po. Yes. Thank you so much, Attorney Don Tamayo, sa uulitin po. Walang anuman po. Merry Christmas po. Merry Christmas, Attorney. Merry Christmas. Okay, ayan po si Attorney Don Tamayo, Attorney 5, Legal Division ng Regional Adjudication Branch 3, Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side, kay Matet Segovia, kay Sir Rolly Bumatayo, at sa production side si Win Peñano. Abangan po ang news break kasama si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is